Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ito ang ituturo ko ngayon, dagdag lang doon sa ano ng tanwin at saka tasdid, yung mga example noon. Okay, umpisa na tayo kasi medyo inaantok na po ako. Nasaan na kaya? Okay. Unahin muna natin ito yung tanwin. Tanwin na fatha, tanwin na kasra, tanwin na dhamma. Ito si tanwin, oh. Yan. Nagtaka kayo bakit ito may alif siya? Kasi pag ganyan, parang hindi ko may explain sa inyo kung bakit may pag ang tanwin ay fatha, kailangan talaga may alif siya na walang silent, ano ba yung tawag diyan? Parang silent siya na alif. Hindi naman siya
pangpahaba ng ano, pampahaba ng tunog nito, kundi parang ang anong pagkaintindi ko, parang nahaharangan siya na ano, kasi katulad niyan, ang fatha ay ang tanwin na fatha is dan. Kailangan siyang may alif. May alif. Pero hindi ibig sabihin na may alif siya na silent na alif. Mahaba ang ano niya. Mahaba ang tunog. Hindi po. Ano siya? Dan. Fa na fatha. Fa. Ra na sukun. R. Dal na tanwin fatha is dan. Dan. Katulad ng sinabi ko dati, yung una kong video tutorial is laging may additional na nun na sukun ang tanwin. Laging may additional na nun na sukun. Lahat ng tanwin na fatha, tanwin na kasra, tanwin na dhamma, lahat nun, pag nagbigkas ka, may nun na sukun sa huli. Tulad nito, dan, win, run. Okay. Ang fa na fatha, ra na sukun is far. Far. Tapos, dal na tanwin na fatha is dan. So, ang basa nito is far dan. Okay, far dan. Yun nga, nagtataka kayo, ayan may mga alif. May mga alif siya. Pero samantala ang mga ito, wala silang alif. Walang alif. Yun ang ano, hindi ko ma-explain kung bakit, pero yun ang tandaan nyo, basta tanwin na fatha is kailangan talaga may alif na ganyan. Walang ambya at walang vowel. Yan ang palatandaan sa kanya. Fa na fatha, ra na sukun, dal na tanwin na fatha, dan. Far dan. Far dan. Laging tandaan, ang tanwin ay may sukun, may nun na sukun sa huli na pagbigkas. Yan, dan. Halimbawa, dan, din, dun. Ganun yun. Dan, din, dun. Tandaan lagi. Tapos pagpatha na tanwin is kailangan talaga may alif. May alif sa huli. Makita nyo lahat ng ano sa mga nagbabasa ng Quran at marunong na magbasa, alam nila yan. Yan. Tanwin na fatha, kailangan may alif na silent na alif sa harap. Yan. Far dan. Far dan. Tapos ito, sin na fatha sa fa na sukun is f. Wow na tanwin na fatha is one. 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 Hindi siya wa ha. Wa. One. Saf. One. Saf. One. Okay. Saf. One. Ito naman. Ba na fatha is ba. Sad na sukun is s. Bas. 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 Ra na tanwin na fatha is run. Run. Bas. Run.
basran. Laging tandaan, ang tanwin ay may nun na sukun sa huli. Maka fatha man, mga kasra o mga dhamma is laging may nun na sukun sa huli. Okay, dito naman tayo. Qaf na kasra is ti. Ti. Ra na sukun is r. Qir. Qir. Bad na tanwin na kasra is din. Din. Ang basa nito ay qir din. Qir din. Qir din. Ito naman, sad na fatha is sa. Waw na sukun is su. Fa na tanwin na kasra is fin. Okay. Di ba? Ang turo ko sa inyo is ganito. Ang waw ay hindi lahat ng waw na nakaano is pampahaba ng ano, ha. Pag halimbawa, kung dhamma ang sinundan niya, yun ang ano, doon siya humahaba, doon nagagamit ito na pwedeng pahabain yung tunog. Halimbawa, kung ano ito dhamma itong sad. Kung dhamma itong sad, sufin. Doon hahaba yung tunog ni sad na may din sinundan niyang ano, waw, sumunod sa waw na sukun. Pero dahil sa fatha siya, ang magiging ano lang niya, saw, na ano na yung waw. Sawfin. Okay? Sawfin. Hindi siya mahaba ang ano tunog kasi fatha ito, tapos ito waw ng kasra ay sukun, saw. Yun, katulad ng sabi ko, kung dhamma ito, si sad magiging sufin, ganon. Ito naman, dito tayo sa kay kha na fatha is kha pa rin. Ya na sukun is si ra na tanwin na kasra is rin. Ito. Kha, khairin. Okay. Dito naman tayo sa baba. Kasi ito dan, tanwin na fatha, ito tanwin na kasra. Dito naman tayo sa tanwin na dhamma. Ito puro dhamma. Ito puro kasra. Fatha. Okay. Tanwin na fatha, tanwin na kasra, tanwin na dhamma.